daybreak, Tuesday, first Tuesday of 2026. So ito po yung sinasabi, inspired from James chapter 5 verse 17, and it says, "Your prayers release supernatural answers. Expect heaven's response to manifest suddenly." Wow, gustong-gusto ko yung sinasabi rito na suddenly. No po. So yung mga panalangin doon natin, nare-release yung supernatural answer ng ating Panginoon. And then mag-expect tayo ng response to manifest suddenly. From James 5:17. So ang kinin po natin, expect God's answers or blessings suddenly. And again, I just want to declare to each and every one of you, see the big things, or see big things from big picture rather from our God. See the big picture from our God. Sige po, tayo manalangin. Heavenly Father, once again, thank you so much for this wonderful opportunity to be gathered here via Zoom, O Lord God, to honor you and to bless your name. And thank you so much, Lord, because you are our very powerful God. And as we continue the year 2026, O Lord, we claim your powerful presence in our lives. We claim your promises, O Lord God. Thank you because you are our very personal God who is more than willing, Lord, to answer our prayers and beyond our expectation. Thank you so much for this gathering, O Lord God. Empower all your people. Use your servant once again, Lord, to preach your message with power that will empower also your people, O Lord. Thank you. Give us fresh and powerful revelation, O Lord God, through your words today, and cover us by the precious blood of the Lord Jesus. We claim your victory, O Lord, and we claim more supernatural blessings from you. In Jesus' name, amen and amen. Yeah, so muli po ay isang mapagpalang araw sa bawat isa, anumang oras yung kinalalagyan nyo ngayon. Ang mahalaga, may iisang Diyos na siyang may hawak po ng oras natin, may hawak ng ating mga buhay, at patuloy na ino-orchestrate yung pinakamagandang bagay sa bawat isa sa atin. So ito po yung, share ko yung devotional message na binigay po sa akin sa araw na ito. At alam ko na hindi na yung kay Oswald Chambers, ano po yung ginagamit, hindi na raw yata may open. Kanya yung Streams in the Desert naman, yung ating ginagamit ngayon. At yung devotional message na ito ay nilagyan ko po na mula kay Annie Johnson Flint, na nilagyan ko po ng ganitong title, "You Will Pass Through the Waters." So gawin nating prophetic declaration yan. Yung title na yan na lalagpasan natin, lalakaran po natin o lalagpasan natin maging yung mga sitwasyon na tubig po yung sinasabi. At mula ito sa Isaiah chapter 43 verse 2, ganito po yung sinasabi, "When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you." Nawa po ay nararamdaman natin na bagamat ang tagal nang sinabi ng Panginoon ito sa mga Israelita, pero maramdaman natin yung kapangyarihan pa rin ng message na ito. Maramdaman po natin yung napakagandang nanais ng Panginoon na angkinin natin dito sa message na ito from Isaiah 43:2. Nasabi ko nga, "You will pass through the waters," from Annie Johnson Flint. So ganito po niya diniscuss itong theme nato sa devotional message na ito. Mamaya po yung personal reflection ko. So God does not open paths for us before
we come to them. So may time na pinapahintulot pala ng Diyos na malagay muna tayo sa isang sitwasyon na may challenge or provide help before help is needed. So parang minsan may gusto rin ng Diyos na kabahan tayo, di ba? So gusto ng Diyos na para bang yung talagang yung bang wala na tayong makita kundi magtiwala lang sa Kanya. May dalawa akong ministry kanina, isa sa Santo Niño, May Kawayan, saka isa sa Giginto, Bulacan. Kababalik ko lang ng 12, dito sa Grace. So isa sa mga messages na dinala ko doon sa dalawang gawain ay, sabi ko, walang dead end sa Panginoon. Nasabi ko na rin yata ito dati dito. Na kung sa tingin natin dead end na, doon natin makikita na may gagawing paraan o daan ang ating Panginoon. So also, God does not remove obstacles. Kanya minsan nagrereklamo, di ba? Bakit may mga problema pang dumarating? Naglilingkod naman ako. So he does not remove obstacles out of our way before we reach them. Yet, when we are at our point of need, ito yung maganda, alam ng Diyos. Alam niya kapag nandun na tayo sa talagang wala na tayong magawa, kundi makita yung kanyang gagawin. God's hand is outstretched. Po, doon niya, abot yung kanyang kamay sa atin na punong-puno ng pagmamahal at pagpapala. So many people, minsan nakakalimutan ito, many people forget this truth and continually worry about difficulties, then vision in the future. Sa talangkot tayo, hindi natin nakakalimutan na alam ng Diyos yung mga sitwasyon natin at maging yung future. So other people expect God to open and clear many miles of road before them. Kasi nga gusto lang ng tao ay mga instant kaagad, mga advance, na para bang ang tagumpay ay kailangang wala ng mga sacrifices o paghihirap pa. But God promises to do it step by step, only as their need arises. So ito po yung ipinapaunawa kasi ng ating teksto. Kasi ni-expound lang yung teksto natin sa Isaiah 43:2. Kasi hindi naman pwedeng sabihin ng author ng devotional message na ito yung walang kinalaman doon sa teksto, hindi ba? At ito yung kanyang na-reflect noon. Tayo din naman alam natin na totoo yan, yung mga promises ng Panginoon ay step by step. So there are times that we must be in the flood waters before we can claim God's promises. Sabi ko nga kanina, minsan gusto ng Diyos na kabahan din tayo eh. O kaya yung makita natin na talagang wala tayong ibang pupuntahan kundi magtiwala sa Kanya. Many people dread death and are distressed that they do not have dying grace. Of course, they will never have the grace for death when they are in good health. Kanya minsan, yung mga sitwasyon, doon natin higit na nakikita na talagang napakahalaga ng pagtitiwala sa Diyos kapag naiipit tayo sa mabibigat na sitwasyon. So may isang katanungan, why should they have it while in the midst of life's duties with death still far away? So merong sinabi dito si James Russell Miller. Sabi niya, living grace is what is needed for life's work and calling, and then dying grace when it is time to die. So ano ba ibig sabihin niyan? So yung grace ng Panginoon ay may, bagamat overflowing yung grace ng ating Panginoon, pinapaunawa niyan na may sa bawat sitwasyon ng buhay natin, ay doon ipinapahayag ng Panginoon yung kanyang grace na tinatawag. So meron akong sinulat dito, hindi ko na naisama diyan.
So itong quotation na to, this quotation reminds us, mula to sa quotation ni James Russell Miller, that God gives exactly the grace we need for each season, strength and wisdom to faithfully live out our calling today, and peaceful assurance to rest in Him when our earthly journey is complete. So sa bawat season ng buhay natin ay may grace na binibigay ang Panginoon. Tapos kapag may karamdaman tayo, di ba, yung grace of healing or peace, yung binibigay ng Panginoon. Kapag natatakot tayo, ganun din may grace na binibigay sa atin yung Diyos. Sa Kanya, depende doon sa mga sitwasyon ng ating buhay. Yun yung ipinapaunawa po dyan. Sa Kanya, yun yung wisdom at kabutihan ng ating Diyos. Kanya, kung magpapatuloy tayo dito sa devotional na to, when you pass through the waters, nire-remind ulit tayo doon sa ating teksto sa Isaiah 43:2. Deep the waves may be and cold, malalim at malamig. But our God, Jehovah, is our refuge, and His promise is our hold. Yung pinangahawakan natin, doon tayo mahawak. For the Lord Himself has said it, He, the faithful God and true. So, nulit ito, when you come to the waters, you will not go down, but true, malalagpasan mo yan. Hindi tayo papayagan ng Diyos na malubog or malunod or hindi na makaahon, hindi lalagpasan natin yan. Gusto ulitin, sinabi ko kanina, walang dead end sa ating Panginoon. Kanya yung breakthrough, ilang mga pictures ng breakthrough ay lumulusot sa pader. Ano po? Kasi walang dead end sa ating Panginoon. So, seas of sorrow, seas of trial, bitter anguish, fiercest pain, bibigat mong sinasabi rito, rolling surges of temptation, sweeping over heart and brain. So kapag dumadaan tayo sa ganyang sitwasyon, parang di na natin makakayan, di ba? Pero sabi, they will never overflow us, for we know His word is true. Salita ng Diyos ay totoo. All His waves and all His billows, He will lead us safely through. So yan po yung napakagandang assurance ng Diyos na pinagtitiwalaan natin. So wala lahat yang mga pagsubok na yan. Mas sa mga problemang malalaki, mas malaki ang ating Diyos. So threatening breakers of destruction, doubts, insidious undertow will not sink us, will not drag us. Inulit lang dito yung mga matitindi, out to ocean depths of war. For God's promise will sustain us. So, anong gagawin natin? Praise the Lord, whose word is true. Kanya dapat mas mangibabaw yung pagpupuri sa Diyos dahil totoong-totoo yung kanyang mga salita. At sa bandang huli ng devotional message na ito na sinulat, we will not go down, sabi under. For God says, for He says, you will pass through. Lalagpasan mo yan. Lalakaran mo yan. May pagtatagumpay mo yan. Ano man yung mga pinagdadaanan yan. Ngayong 2026, ano po, sabi ko kanina, see the big picture from our God. So my personal reflection dito sa devotional message na ito, so this devotional reminds us that God's faithfulness is not proven by the absence of trouble. So hindi po pwedeng walang trouble, ano po, yung buhay natin or challenges. But by His presence in the middle of it. Oh, ang ganda. Maraming beses nang pinatunayan sa Biblia, di ba? Sa gitna ng trouble ni Shadrach, Meshach at Abednego, nasa kasama nila doon sa apoy ang Panginoon. Sa mabigat na karanasang pinagdadaanan nun ni Haring David, sinasamahan sila ng Panginoon. Maging sa New Testament, kina Pablo at iba pang mga alagad. So He does not promise a life without waters. Napundi pinangako ng Panginoon yan.
Pero pinangako niya a safe passage through them. Niya gagawa siya ng daan. Tutuloy nga natin yung pagbasa, di ba, doon sa Psalm 43:18 to 19. Forget the past. Sabi ron, limutin nyo ng nakaraan. Sinaraduhan na ng Panginoon yung nakaraan. Ibig sabihin doon, see, I am doing a new thing. Sabi niya, do you not perceive it? Then I am making a way in the wilderness and streams of water in the desert. Sa kanya, walang hindi kayang lagpasan ang Panginoon at kaya din nating lagpasan ano yung pagsubok. So huwag tayong mag-expect na walang problem, walang trouble. Pero ang mahalaga, sinasamahan tayo ng Panginoon. Tatlong bagay uli. Una, God's provision is always timely. So base dito sa text natin na ginamit ngayon, kasi hindi pwedeng expound yung hindi naman yung text. God's provision is always timely, never premature. Pero hindi ko sinasabi na ang Diyos ay hindi niya kayang i-advance. Kayang i-advance ng Diyos yung mga pagpapala. Kasi nga, before the future arrives, God is already there at meron siyang piniprepare and orchestrate niya yung tagumpay natin. Pero pinapaunawa lang sa atin dito sa Isaiah 43 verse 2 na talagang kapag ka nandun na sa sitwasyon na yon, ay doon natin makikita yung kamay ng Diyos na kayang tumugon kahit sa tingin natin na imposible na. So may time na hindi niya advance kasi para subukin yung ating pananampalataya at kung gaano katatag yung conviction natin na hindi tayo bibitaw sa pananampalataya sa Kanya. God does not give grace in advance dito sa teksto natin for imagined troubles, but releases exactly the strength we need at the precise moment we step into the flood waters. Diba? Hindi naman binuksan agad ng Panginoon yung Red Sea, di ba? Hintay niya munang nandoon at malapit nang makubkob yung mga Israelita para yung kamanghamangang pagkilos niya ay lalong ma-highlight. At may time na ganyan yung ginagawa ng Panginoon. At doon naman mas lalong lumalalim yung ating pananaw. Maraming beses ko nang napatunayan yan no po sa buhay ko at lalong nagpatatag. Pangalawa, faith is activated in the journey. Yan. Not in anticipation. Mas lalong na-activate yung pananampalataya natin kapag nandun na tayo sa journey na yon na talagang kailangan nating mapatunayan yung miracle, kapangyarihan, kamanghamanghang pagkilos ng Diyos. So, ganyan yung wisdom ng Panginoon. Hindi ba? Minsan din natin maunawaan. Pero kapag lalagyan na tayo sa ganung sitwasyon, doon natin naunawaan, kaya pala, pinadaan ako ng Panginoon sa ganito. So we cannot claim God's promise of deliverance while standing safely on the shore. His power is revealed when we obediently walk forward, trusting Him step by step. So yung mga Israelita, nung lumakbang na sila, inopen ng Panginoon yung Red Sea. Bakit hinihintay din ng Diyos yung first step natin para ma-activate natin yung pananampalataya? Huwag nating isurrender yung pananampalataya sa panahon ng mabigat na pagsubok, i-activate natin. Pangatlo, every season has its own appointed grace. Ito yung pinapaunawa ng ating teksto. Kanya sinabi nga kanina, di ba yung quotation kanina ng James Miller ba yun? Russell Miller, na sa bawat sitwasyon ay may grace na angkop na binibigay ang Panginoon. Our God gives us living grace for daily obedience and dying grace only when the final moment comes, teaching us to focus on today's calling rather than tomorrow's fears. Ano po? Focus tayo sa ginagawa ng Panginoon ngayon kaysa matakot tayo doon sa hindi pa natin nakikitang bukas. Pero kung nakikita natin ng Diyos ay nandoon na, wala tayong katatakutan. Finally, may closing reflection. Like Annie Johnson Flint beautifully declares, the waves may rise,
and the waters may roar, but the promise of God stands unshaken. Wow! The promise of God stands unshaken. We will, nasabi niya, we will not go down, we will not go under, we will pass through because the faithful God walks with us in the waters. So pino-point out na naman sa atin dito si Lord Jesus sa devotional message na ito, sapagkat yung resurrected Jesus na pinagtitiwalaan natin ay very powerful. Kanya kung pinaniniwalaan natin ay nag-resurrect ang Panginoong Jesucristo, maging nung Pasko ay patungo na sa resurrection. Yung buhay ng Panginoong Jesucristo, yung sabsaban nakapoint na doon sa krus, nakapoint doon sa libingan at sa resurrection ng Panginoon. So very powerful yung buhay natin na nagtitiwala sa Panginoong Jesucristo, sapagkat siya ay buhay, makapangyarihan at hindi magkukulang sa atin. Again, ulitin ko yung declaration kanina, see the big picture from our God. God bless everyone. Si Pastor Tristan Bato, happy birthday and happy anniversary. Amen and amen. Praise God, praise God. Very powerful po ang ating pong devotion, ang mensahe ng ating Panginoon. And salamat Pastor Robert for delivering God's message to us today. Yes po, si Pastor Tristan po yan. Happy birthday, happy anniversary daw po. Amen. Okay, so that was a very good segue po para sa atin as we now go to this next second portion of our gathering, yung atin pong mga prayers sa ating prayer blast. Or before we go there, meron po yata tayong nalalabing konting oras, konting minuto. Anyone po who would like to share, o baka meron po tayong mga praise report to testify on God's faithfulness. We were talking about God's faithfulness, 'di ba? Dito po sa ating devotion. Meron po ba tayong mga sharings diyan or reflections? Anyone, you can just unmute yourself and ibida po natin ang ating Panginoon. Sige po. Sa pamamagitan po ng ating mga testimonies o sa pagpasok ng bagong taon, lalo na, meron po ba tayong mga naisibahagi dyan na parang sa ating buhay, pagpapatunay na ang ating Panginoon kahit sa mga nakaraang taon at sa darating na taon, yun ating panghahawakan ng kanyang katapatan at kabutihan sa ating mga buhay. Sige po, you can just unmute yourself. Anyone po? Sister, Ayan, go ahead po, Kuya Virgil. Praise God. report lang po, konti lang, tungkol kay Ate Olive po na nagkausap kami. Di po ba oral na yun sa kanya? Oral, medicine. Before that po, nung nagte-take daw po siya nun, lagi daw pong parang nalalata siya na everything, gano'n. Alam niyo na ho yun, parang chemo po pala yun eh. Parang although hindi kamukha nung kay Pilar, na talagang invasive, yung sa kanya oral lang, di po ba? Eh nung natapos po, praise God po, wala pong naging side effect or whatever adverse na effect sa kanya. Kanya praise the Lord po, talagang kilala niya naman si Ate Olive na anak talaga ng Panginoon Diyos. Kanya sabi ko, alam mo, pinagpre-pray ka namin lagi, kanya don't worry.
Ay, hindi daw po siya nagwo-worry dahil nasa kanya daw ang Panginoon Diyos. Yun po, wala Amen. pong side effect or whatever. Ano po siya, malakas na malakas po ngayon eh. Na ano, lakas pa rin kumain. Yun po na ano, yun lang oh, praise God po na talagang ang bait po ng Panginoon natin. Praise God. Thank you for sharing, allowing me to share. Amen, amen. Indeed, ang ating Panginoon ay talagang hindi nagkukulang at talagang napaka-relatable po itong ano natin, itong devotion nga natin dahil yun na nga po, kung akala natin sa human mind we are so limited. Sabi nga, when we think it's the end, hindi, because God will help us through or will make us through anuman yung mga sa anumang kinakaharap natin. And kaya na ito po yung mga testimonies na ganito, they are meant to be shared. Wag po nating sasarilinin o itatago kasi yun po yung yun yan diyan po na i-showcase yung kabutihan at katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. And we just don't know kung sino po yung ma-encourage sa pakikinig ng mga sharings po natin. Hindi lang natin alam, baka yun lang yung those are just the words that someone needs to hear para po ma-encourage sila at mas higit na magtiwala sa ating Panginoon. So ginagamit po tayo, bawat isa sa atin, bilang mga yun nga, living testimonies, sabi nga, ng kabutihan ng ating Panginoon. So praise be to God. Thank you, Kuya Virgil. Sige po, meron pa po ba? Siguro isa pa po before we finally proceed sa atin pong prayers. Anyone else po? Baka meron pa pong gustong mag-share. Ako po, as Ayan, go multi-minute. ahead. Ito hindi Sige ko po. po testimony ni hindi ko alam kung nalaman na ni Pastor Robert. Si Cheryl Suero, na i-text niya sa kagabi na yung findings dun sa kinuha, yung na-surgery siya sa colon na yon. Ang sa kanya hindi na siya ikikimo. Second, ba yun? Although na stage 2, pero wala siyang chemo, monitoring daw. Kaya praise God, kahit na dumaan siya sa pass-through dito sa trials. Kasama po siya ni Ate Olive sa Aldersgate, kaya napakabuti po ng Panginoon. God is good. Tsaka hindi mo nga nakita na nahirapan sa surgery niya. Kaya yun, all glory to God. Amen. Amen. Yes po, Amen. Amen. maraming mga miracle na ginawa din ng Panginoon kay Cheryl. Praise God. Wow. Amen. Amen. So ayan po, 'di ba? Talagang pagpapatunay na ang buhay po ng mga anak ng Diyos talagang ginagamit po niya mga yan. Imagine, 'di ba? These are yung mga testimonies nga natin, they are prophetic, hindi ba? Para we just don't know what tomorrow brings, and praise God, we know who holds our tomorrow. But kapag dumating din po tayo sa ganung mga sitwasyon, alam na natin din kung ano po yung ating gagawin. Diba? Talagang dahil na ginawa ni Lord sa buhay nila, and we know that God will do it in our lives as well. When we get through those points, He will get us through the waters, just as how He did sa iba. Yan. So, amen. Praise God. Maraming salamat po sa mga praise reports na atin pong na-share sa umagang ito. Okay, so sige po mga kapatid, with that in heart and in mind, let us now proceed sa atin pong prayer blast. And sige po, bago po tayo mag-umpisa your cameras mga kapatid, much better. And unmute. Let's declare blessings upon Pastor Robert Amen. sa kanyang buhay. Ngayon na po, hallelujah.
Lord Father Father God, God, we lift up we our thank pastor you for Lord. the life Lord, of I Pastor receive. Salamat sa Robert. We declare Salamat that sa sa kanyang iyong for the buhay. life of Salamat, Pastor Lord, biyaya no, Robert, na na ipagkakalob patuloy, mo love, O sa God, ministry, Lord, dedication, and Lord. na commitment Ang to malakas na itinatalaga your niya and pangangatawan, will. dinededicate niya po ang patuloy kanyang We pray buhay that you sa pagpapahayag ng continue to paglilingkod Panginoon, sa show inyo him at patuloy sa mo the inyong bigyan ng iglesia. katarungan continue to Patuloy, be a at Lord, na kasigatan ng blessing pangunahan Panginoon niyo yung ang of pagsustain, kanyang Lord, niya buhay, O I God, receive ang right kanyang now. pag-aaral, ang buong leaders, pamilya, qualifications, teachers, si God, si detalye, Sister community, Myrna, O nations, God, Panginoon, ang Lord. kanilang Hospital, mga Lord, anak at upang mga makilala ka, apo. for Lord, ang mapagpapahalaga Prophet kanilang tunay David ng ministry, Health, kalayaan po Panginoon, Diyos. for Grace Pastor Robert Christ Center Dalangin din and his namin Church po Diyos, at sa family, iba't ibang mga namin, and outreach, pagpalay mo also, Panginoon, Panginoon, Lord, Jesus. Lord, na senior ginagamit mo po provision, siya, Lord. Pinahin mo Continue to Panginoon, use Receive, him I year receive, na O to Lord. spread kanya the Panginoon the especially good testimony news provision year and ni to for Pastor share the Lord God word of bless, Naomi, God, oh God, bless so that Pastor the more Robert, church, people will bless come Lord to and for know God, all you, the Lord, projects that they're and more currently people will doing. bless come to siyang accept you, Jesus, i-use Lord, and that you also will patuloy na also sa be speaker, more God protection bless mo, pang glorified, bless oh from God. wisdom And and principalities and we wisdom, declare of good health. supernatural We Lord declare God, your a protection, attention, oh Father, breakthrough God, sa and multiply kanila signs pong and mga them. wonders. pagbibiyahe, Dalangin po In pagta-travel the Jesus. mighty ni name, Sister amen. Myrna, and we declare more Yes, and Lord. more favors upon their lives and their ministry. In Jesus' name, amen and amen. In Jesus' name, amen. 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 I receive in Jesus' name. Amen. Amen. Sorry po, before we go to the Thanksgiving prayer, andito po ba si andito pa si Pastor Tristan. Pwede Yes, po ba pray tayong natin. mag-prayer blast para kay Pastor Tristan? Kasi wala po siya kahapon. Nag-prayer blast tayo para sa wedding anniversary nila kasi andito si Sister May kahapon. So ngayon po nandito si Pastor Tristan. So para po sa birthday niya kahapon din, let us bless Pastor Tristan para sa kanyang birthday. Ngayon na po mga kapatid, let's prayer blast. Hallelujah. We lift Father up our God, we Yes, lift up Lord to God, you, Thank Pastor hallelujah. you for Tristan, the Lord. Pag-uusapan added natin You know, blessing yung and Panginoon, Pagpalain mo pagkakaloob na Lord, may Panginoon, ang pastor sa kanyang blessing Tristan. buhay. Father, we In Alam the mo, name pray of that you Panginoon, Jesus, Lord, continue to ang bless kanya po pagkatuloy him mga niyo po sa desire kanya sa lagi yung puso niya. kalusugan, yung Kahit wisdom, po nasa favor work siya pangkas, him, ngayon, ay Panginoon, Lord, at and he is iyong with so kapisan that na us. he And so kanyang can continue also puso. be a bless him, Karoon oh po blessing ng to God, his kaganapan sa with family, all the good pagdadalangin his ko si things, oh Blessed God, church, that's his coming Tristan. from community, you. and the Thank nation you, as a Lord, Supernatural whole. sa favor upon panibagong taon favor na Father, sa puno we ng kanyang also ask buhay. pagtatagumpay for para sa kanyang Salamat, protection buhay Panginoon, sa at sa buhay kanyang from nilang paglilingkod mag-asawa, sa kahit ng inyo. symptoms, kanilang mga Iyong anak, protection from manggagawa, O God, na things na that ipang we Chris ibigay, Lloyd, see, Panginoon, Lord, Kaloy, ng kanyang mga protection panahon, ng I kanyang receive blessing, kalakasan, ng fund buhay blessing, niya, victory O from upon God, victory, harm. sa favor upon paglilingkod sa favor, inyong iglesia, breakthrough sa upon To the pangunguna, breakthrough, end of Panginoon, grace sa upon birthday, inyong grace, iglesia, Father, O God, young sa Lord, Lord Abu Tristan, Dhabi at for saka in sa your Jesus' Dubai. kingdom. name, Lord, And pagpalain mo ang Father, we amen. kanyang also pray buhay, for ang provision kanyang for ministry, The sila Lord, ni Sister his May, family, ang his kanilang buhay church, his mag-asawa din, O God. and Salamat, things that they Lord, need, sa Lord, marami pang mga blessings na for ibubuhos mo, Panginoon, sa the kanila. growth of Lalong igit, your Panginoon, sa Pastor kingdom. Tristan sa kaniyang yes, kaarawan. Lord, Panginoon, thank you for Lord, his thank you so life. much for the Salamat, O life of God, the Lord, family. that you continue, And then you, Panginoon, to use them and mightily, Lord, O God, for your just be service, with them Lord, and for always in your Jesus' church, O mighty God. name. We give you Amen. all the praise in Jesus' name. Amen and amen. sige Po, po, tayo po ay patuloy na manalangin. Heavenly Father, once again, thank you so much for empowering us. Thank you so much, O Lord God, for guiding us. And thank you so much, Abba Father, for leading us powerfully so that we'll be able to realize all the desires of our hearts. And we want to glorify your name always, not only for the life that you have given us, O Lord God, but also to all the ministries that you have entrusted upon us. Thank you, Father God, for giving us the assurance of your unfailing love. And as we close our gathering today, we ask the powerful presence of the Holy Spirit, O Lord God, to be with us, to guide us, and to lead us powerfully, O Lord. Thank you so much, Lord, for giving us the big pictures, Lord, for this year 2026, because you are our awesome God and a very powerful Father who is more than willing, Lord, to give the things beyond the desires of our hearts.
Lord, continue to give us, Lord, the assurance that you will bring us into more victories because you are very powerful in every aspect of our lives. Oh Lord, we claim your fresh revelations, fresh anointing, fresh fire, and fresh oil to each and every one of us. Salamat po sapagkat kayo ang Diyos na kahit kailan ay hindi po magkukulang sa aming mga buhay. Guide niyo po ang bawat isa, proteksyonan, pagpalain, at pagtagumpayin pa ng higit sa mga dating karanasan aming Panginoon. Continue to give us, Lord, your unfailing love and unfailing favor and also Yes, your Lord. overflowing provisions. Lord, we claim once again more victories for this year 2026 in the name Yes, of Lord. Jesus. So brothers and sisters in the household of the Lord, receive now the anointing, a double portion of God's love to each and every one of Yes, us, Lord. and receive the blessing of our Almighty God in the Mm. name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. 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 Shalom, Amen. everyone. Amen and Amen. Praise amen. God.